Teka, Via. Teka, gago. Ano, gusto mo ba akong iwan sa Chernobyl? Ano ka ba, tanga? Hindi ko naman balak na iwanan ng kahit sino. May humahabol na patrol sa atin. Matagal na siyang naiwan, pero ikaw, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagmamaneho. Oo. Kamusta mga kaibigan? Kasama niya na naman ako, si Vyacheslav Ismailov o Via. At may espesyal akong inihanda ngayon. Ito marahil ang imbakan ng nuclear jet fuel na matagal na nating hinahanap. Oo mga kaibigan, nagpapatuloy tayo at narito tayo ngayon sa Chernobyl. Nakahanap ako ng mga dokumento sa nakaraang episode na nagsasabing ang gasolina para sa lumilipad na van ay talagang maaring nakaimbak sa mga bodega ng Chernobyl Nuclear Power Plant. At ito ang isa sa mga bodega. Hindi ganun kadaling hanapin ang pasukan doon. Pero parang wala namang laman doon. May mapa ako ng Chernobyl Nuclear Power Plant at napapaligiran ito ng maraming abandonadong bodega. Hindi natin kayang halugugin lahat, ngunit siguro dong may mga pahiwatig kung nasaan yon. Hindi madaling pasukin ang mga radioactive na imbakan. Pero ito ang kakaiba. May lawa dito na hindi nakalagay sa mapa. At sa paligid dito ay wala talagang kahit isang lawa. Pero sa mga lihim na dokumento, may maraming impormasyon tungkol sa mga anomalya, mga plano ng mga bodega, at na doon daw ginagawa ang gasolina para sa mga lumilipad na sasakyan. Kaya dito sa mahiwagang radioaktibong lawa, magma-magnet fishing tayo ngayon para malaman ng lahat ng mga lihim na ito. Via, believe ka ba talaga? Halos mahuli na tayo ng patrol. Tapos balak mo pa talagang mag-magnet fishing dito? Oo, kailangan nating hanapin ang mga sikreto at alamin kung ano ang nasa loob ng radioactive na lawa. Nakakatakot talaga, tingnan mo. Tingnan mo, baka may makuha tayong kapakipakinabang dito. Isa pang Geiger counter. Astig. May sakit ka ba o ano? Bakit? Radioaktibong basura. Totoo ba? Maring delikado ito. Paano mong nalaman na radioactive ito? Kasi may tanda ng radyasyon at basura dito. Ano ba yung sinasabi mo? Radioactive na basura? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, delikado yan talaga. Walang delikado rito. Maraming gamit na kapakipakinabang. Tingnan mo, may jacket pang proteksyon at uniformeng panlaban sa radiation. Gusto mo? Hindi ko naman yan kailangan. Nakatambak yan sa radioactive na basura, kaya siguradong punong-puno na yan ng radiation. Ayan, tanga ka operator, kalokohan yan. Kailangan ko ng bagong uniforme. Kasi yung akin nasira na dahil sa bisikleta. Ayaw kong maging radioactive ang bulsa ko. Mga tol, mag-comment kayo kung delikado bang gumalaw ng ganito sa exclusion zone o hindi. Kung ayaw mo, ako na lang magsusuot. Ayos, ibang usapan na to, parang tunay na stalker na ako ngayon. At yung radioactive mong basura, wala lang yan. O diba mga tol, protektado na ako ngayon. Wala na akong dapat katakutan sa radiation. O yung mga marunong dyan, yung mga eksperto, mag-comment kayo. Uy, tingnan mo, may mga sagwan dito. Teka, uniforme ba ito? Hindi, parang goma yata. Ano to? Bangka ba to? Bangka nga, grabe ang astig. Via, puno yan ng radyasyon. Huwag mo yung hawakan. Tumahimik ka na lang. May plano ako. Gagamitin natin ang bangkang ito para mag-magnetic fishing sa gitna ng radioactive na lawa. At mahahanap natin ang mga bagay na matagal nang itinago sa atin. Tingnan mo, may pampa dito. Yak! Bakit parang may kakaibang lasa ng metal? Sige, hindi na mahalaga yan. Via, kalma ka lang. Bakit? Naintindihan mo ba na kung itinapon yan, ibig sabihin, punong-puno yan ng radyasyon. Tagus na sa radyasyon. Lahat yan ay radioactive na basura. Tumahimik ka muna. Tingnan mo, may Geiger counter dito. Medyo sira, pero pwedeng ayusin pa. Oo, meron nga. Parang gumagana, umingay siya. Sige, dito parang normal lang. Pero dito ay gaano karami. Gaano karami? Pakinggan mo, 3,300 microrentgen kada oras. Kaunti lang ba yon? Hindi ko alam. Mga tol, pakisulat sa mga komento. Yan, sa madaling salita, 3,000 microrentgen kada oras ang nasa bangka. Sige, mag-magnetic fishing na tayo. Pero una, ipump muna natin to. Sige. Operator, tara na, simulan na natin. Magnetic fishing sa isang radioactive na lawa. Yung malalaman natin ang lahat ng sikreto na itinatago ng reaktibong tubig. Tara na, operator. Ngayon susukatin natin ang radyasyon direkta mula sa bangka. Magma-magnetic fishing tayo sa radioactive na lawa. Simulan na natin. Dito tayo magtapon, tingnan natin. May nakuha ba? May nahuli ako. Ang daming bula mga pare.
Ang bigat, grabe. Hindi lang basta mabigat. Sobrang bigat talaga. Oh, tingnan mo. May lumalabas na. Parang pula o puti yata. Pintuan ng kotse na bakal. Ayos, grabe. Astig. Ang lupit. Wala siya at sobrang bigat. Tingnan nyo lang. Pintuan ng truck na pula. Sigurado akong pintuan niya ng truck ng bumbero na ginamit sa pag-response sa sakuna sa Chernobyl. Hindi talaga ito basta-basta kotse ng sibilyan, kundi pintuan ito ng isang lumang truck. Tinawag ng mga likwidator ang mga taong tumulong sa pang-apula ng radioactive na sunog na iyon. Lahat ng may kaugnayan sa kanila ay sobrang radioactive at delikado. Pero paano napunta rito ang pintuang ito at ang truck ng bumbero? Sige, sukatin natin ang antas ng radiation dito. Dito, medyo mataas ng kaunti ang radiation pero masasabi nating neutral pa rin. Sa pinto, ay grabe. Sobrang lakas ng radiation nito. Sobrang radioactive talaga ito. Ibig sabihin, sa radioactive na lawan na ito, siguradong may mga pyesa ng sasakyan. Ito ang kailangan natin para maresolba ang misteryo ng radioactive na gasolina at van. Subukan nating ihagis ang magnet sa ibang lugar. Ayun, basa na ako ng todo. Basang-basa na rin ang mga guwantes ko. Mga tol, sa tingin nyo ba, delikado ba talaga to? Kung sino man ang talagang marunong sa lahat ng tungkol sa radioactive na bagay na to, pakisulat sa mga komento. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Nararamdaman ko. Meron, may nahanap tayo. Oo, dahan-dahan lang, baka masugatan, grabe, baka maging mahirap. Maging mahirap, ibig kong sabihin na ma-radiate. Laboratorio 402. Grabe, parang may ibig sabihin ito. Pero sa tingin ko, isa to sa mga laboratorio ng Chernobyl Complex na dati nandito lang siguro malapit. Maaring dito mismo sa laboratoryong ito ginagawa ang radioactive na gasolina. Sigurado akong tama ang landas natin, kaya hanap pa tayo ng ebidensya. Iagis ko ang magnet. Ayos, parang may nahuli ako pero maliit lang. Baka isa pa tong nadiskubre natin dito sa lawa ng Chernobyl. Grabe, ano kaya to? Sa unang tingin, masasabi kong parang ordinaryong kalawangin lang na bakal to. Pero una sa lahat, alam ko kung nasaan tayo ngayon. At pangalawa, tingnan nyo, may mga kakaibang nakasulat dito. Ang weird ng amoy nito, parang may kakaibang chemical. At dito, may mga parang punit-punit na nakakakilabot na berdeng mga batik. At kumalat yan sa buong katawan nito, hindi ito basta-bastang kalawang lang. Posibleng ito ay walang iba, kundi bahagi ng reaktor na ginamit para sa... Grabe. Nang makita ko ito, may mga kakaibang nakakakilabot na bakas dito. Paano kung ito ay bahagi ng reaktor na ginamit para sa pagtatapon ng radioaktibong basura, mga kaibigan? Susuriin din natin ito ngayon. Pero una, tingnan muna natin ang tubig. Tingnan mo, oo. Mula sa mga kakaibang bakas na ito, ay may kaunting radioactive na background talaga. At mula sa bagay na ito, malakas ang radiation. Grabe talaga, grabe. Itatabi ko muna ito. Sana ligtas ang lahat ng ito. Mukhang itong radioactive na bangka ko ay medyo tumatagas. At itong mga lumot na ito, sana hindi radioactive. Pero paano ba gagamutin ito, mga tol? Mukhang naranasan ko ng radiation ngayon. Kung may alam kayong lunas, i-comment nyo lang. Basang-basa na ako. Operator, ligtas ba ako sa suot ko? Sa tingin ko, matagal na may radiation yan at pati ikaw, punong-puno ka na rin ng radiation. Oo, hindi. Puro radiation lahat na natuklasan. Astigman, pero kailangan pa nating tuklasin ng iba pang sikreto. Alamin kung ano talagang meron dito, kakaiba, hindi maintindihan. Alam mo yon, parang magaan lang. Pero sigurado akong may nararamdaman ako sa magnet, ano? Ano? Sandali, ano to? Mga kable ba yan? Kakaiba. Karaniwan, ang mga dilaw na kable ay nangangahulugang may proteksyon sila laban sa radyasyon. Sige nga, tingnan natin kung saan papunta ang mga kable na to. Oo, ang dami pala nila doon. Oh, ano to? Hawakan mo, mga pare. Ito ay isang underwater drone. Naiisip nyo ba? Para itong kamera pero pang ilalim ng tubig. Maaring gamit ang kagamitang ito, may naka-explore na ng lawa na to. May nakakaalam na tungkol dito. Agad naramdaman na may kakaiba dito. Subukan ko nga. May dala akong tablet, di ba? Tanga.
Anong gagawin natin ngayon? Ako, dinala ko ang tablet ko para makakonekta sa iba't ibang mga device. Paano natin mahanap ang daan pa uwi? Pero may telepono ka naman, sige na, ikokonekta ko na lang doon. Sige na, bigay mo na ang telepono mo. Hindi. Ibigay mo ang telepono. Hindi ko ibibigay sa'yo ang telepono ko. Gusto kong kumonekta sa underwater drone at malaman kung anong naitala doon. Oo, hahanapin ko yung tablet pagkatapos yung drone ko. Sige, ibigay mo dito. Sayang, ang ganda pa naman ng tablet. May GPS pa yon, may navigation. Pero sige na, kumonekta na tayo sa underwater drone. Tingnan natin. Sige. Oo, pakinggan mo. May natutuklasan. May flash drive yata sa underwater drone na ito. Pero paano ito napunta sa ilalim ng tubig? Suriin natin ang mga huling recording. Oh, tignan mo, gumagana talaga. Ayan na yan, mukhang ito na ang ilalim na may mga damo sa tubig at iba pa, mahina ang visibility at punong-puno pa ng radiation. Tingnan mo, may mga pira-piraso dito sa paligid para may nasirang gusali. Paano kung dati hindi lawang nandito? Kundi isang laboratorio na sinira at nilubog para maitago ang lahat ng ebidensya. Kaya siguro wala ito sa mapa. Saan ka man tumingin, may palatandaan ng radyasyon. Nakakatakot ang itsura at paminsan-minsan nyo itong napapansin. Parang may mga sagabal sa signal ng drone. Maaring dulot ng radyasyon ang mga distortion sa video. Dahil ang napakataas na antas ng radyasyon ay nakakasira sa kagamitan at underwater drones. Tingnan mo. Doon, bukod sa mga palatandaan ng radyasyon at kung ano-anong kakaibang bagay, may parang isang kahon. Lintik, hindi ko naintindihan kung ano yon. Anong klaseng anomalya yon? Anomalya? Pero nasira ang drone, tumigil ito sa pagpapadala ng kahit anong signal. Parang may kung anong radioactive, kakaiba, nakakatakot na umatake sa drone. Sige pa. At baka may kinalaman ito sa mismong maliit na bakal na kahon na nakita natin. Subukan nating hanapin yon. Oo, VIA, hindi mo ba gets? Kung dito nagka-aberya ang signal ng drone, ibig sabihin mataas ang radiation at delikado dito. Oo, ano ba sinasabi mo? Parang tanga ka. Sa paglilinis ng sakuna sa Chernobyl, may mga drone, totoong robot na aliman. Бабу Кана, сіра сила dahil sa radiation. Oo, walang mangyayari, kalma ka lang. Doon sa direksyong yon, sigurado akong may mga sikreto pa at may mga bula pa ring lumalabas. Mag-iingat tayo ngayon. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ilahin. Dahan-dahan lang. O, tingnan mo, merong isang bagay dyan. Dahan-dahan lang. Wow. O mga pare, grabe. Tingnan nyo ito. Ito ang tunay na natagpuan. Posible na may Chernobyl na patrol dito. May binabantayan sila. Tingnan nyo lang ang baril na ito. Ito ay AK-47 original. Kahit na natatakpan din ito ng kakaibang radyasyon, nakalawang na nakita natin sa mga naunang natagpuan. Grabe. Pinapatunayan lang nito na talagang merong lihim na laboratorio dito. May nagbabantay dito. At may mga taong ayaw talagang may makapasok na iba rito. O baka naman, itong baril na ito ay lumubog kasama ng iba pang mga sikreto na itinatago ng radyoaktibong lawa na ito. Grabe, medyo nagiging delikado na ito. Pero ayos lang, kailangan ko pa rin ipagpatuloy sa direksyong tinatarget ko gamit ang magnet. Doon, parami ang mga nakakatuwang nahanap. Kaya doon ko lang palaging ihahagis ang magnet sa direksyong yon. Dahil talagang marami talagang mga kakaibang bagay doon. Ang weird ng pakiramdam. Mabigat. Grabe, ang bigat din ito. Grabe. Kailangan. Op. Grabe, ano itong bagay na to? Parang kakaibang sphere. Kulay berde. Parang radioactive pa yata. Alam mo, nakakita na ako ng ganitong kakaibang bagay sa mga dokumentong nanganap natin dati. Tinawag nila itong isang uri ng artepakto. Posibleng gamit ang bagay na to, kumukuha sila ng radyasyon o kaya nakakakonekta sila sa isang kakaibang radioactive na lakas. Sige, sukatin natin ang radiation dito. Ito ang Geiger counter ko. Oo. Patuloy pa rin naglalabas ng radiation ng lawa. Syempre naman. Uy, naririnig nyo ba yon? Ang hirap magsalita. Ang lakas, grabe. Ito ay isang esfera, parang isang artepakto. Sobrang radioactive. Ibig sabihin, maraming enerhiya dito. Nagbibigay ito ng napakalaking charge. Para halimbawa, mag-charge ng fuel at posible ring ginamit ito bilang basehan ng ilang mga reaktor para gumawa ng fuel.
Tama ako. Via, kung radioactive talaga yan, ilayo mo ilong mo, baka mapakama ka. Oo, tama ka. Medyo delikado nga yan. Ilalagay ko na lang ito kasama ng iba pang mga nahanap at itutuloy ko ang pangingisda gamit ang magnet. Pakiramdam ko na sa tamang lugar tayo at malalaman natin na yon ang mga lihim ng kakaiba at nakakatakot na radyoaktibong laboratoryong ito. Tuwing ihahagis ko ang magnet sa direksyong ito, nararamdaman kong may sumasabit ako sa mga kalat na ito. Mga wasak na metal na istruktura na nakita nating sa underwater drone. Meron. May nahawakan ako. Oo. May nauhugugot ako. Grabe. Ano to? Parang isang block ng mga kagamitan. Yak. Oo. Tingnan mo, may nakasulat dito. Electrical na block ng Laboratorio 402. Experimental na prototype SMEVMCS. Grabe, tingnan mo. Pagbabago ng radioactivity, parang mga sensor, ito ay control block ng kung anuman. Lahat ng mga wire ay bulok na. Maaring may kinalaman ito sa... may mga pindutan dito. Pagbabago ng radyasyon. Maaring gamit ang block na ito, kinokontrol nila ang paglalantad sa radyasyon ng kung anuman, halimbawa, ng fuel. Gawing mas epektibo ito. Gawing mas matibay at mas seryoso. Maaring sa mismong laboratorio na 400 at 2 ay dun ginawa ang lumilipad na tinapay, maaring dun din dinevelop ang mga lumilipad na sasakyan at ang gasolina para dito. Bakit ako sigurado dito? Dahil para makalipad ang isang sasakyan, kailangan ito ng napakalaking dami ng inertsya. Maniwala kayo sa akin, alam ko ang sinasabi ko. Kaya tama ang direksyon natin. Sige, maglagay pa tayo ng isa pang magnet doon. Kailangan ulit nating makahanap ng mga pahiwatig, litrato, dokumento o kung ano pa man, tulad ng dati, para malaman natin kung saan tayo susunod na pupunta. Nararamdaman ko may paparating talaga, sigurado. Parang may mabigat na bagay na naman, sobrang bigat. Grabe, pamilyar na ako sa kulay na yan, mga tol. Kakaibang, hindi pang karaniwang kalawang, matapang na amoy ng metal at ayan, tingnan nyo, may mga kakaiba at hindi maintindihang berdeng batik sa buong katawan ng bakal. Malamang, isa na namang piyesa ng reaktor ito. At tingnan nyo, lumitaw na naman sa tubig ang mga kakaiba at hindi maintindihang mga guhit. At malamang, lahat ng ito ay dahil sa reaktibong gasolina. Lahat ng mga piyesa ng power block na ito, Ang ginagawa nila ay pinayayaman nila ang gasolina para sa mga lumilipad na sasakyan. Grabe. Siguradong ito ay isang lihim na eksperimento ng mga Soviet na ginawa mismo sa laboratorio numero 402. At natutuklasan namin ang mas marami pang ebidensya na ang laboratoryong ito ay sinira, winasak ng sadya para maitago ang lahat ng mga lihim na ito. Vaya, tama na. Ang dami mo na natuklasan na kakaiba at interesante. Alis na tayo. Delikado rito. Hindi. Oo. Nakahanap tayo ng maraming ebidensya na tama ako. Sigurado kami na sa ilalim natin ay may abandonado, lubog sa tubig na radioactive na laboratorio. Pero hindi pa yan sapat. Kailangan kong maintindihan ng ating susunod na pupuntahan, gagawin at hahanapin. Ayan, parang may magaan lang ngayon. Ayan, may lumabas na. Parang bago, naririnig mo? Parang katulad dito ng kahon na nakita natin sa drone. Hindi. Hindi? Akala mo iba? Pakinggan mo, parang pareho. Nakasulat dito na apteka, mahirap makita, pero ito ay lumang Soviet na apteka. Ganito ang ginagamit ng mga stalker para magpagaling mula sa radyasyon. Mga tol, huwag kalimutang mag-comment kung naniniwala kayo sa mga ito o may napansin kayong hindi ko nakita. Salamat. Alam nyo ba kung saan sa zone of exclusion kami dapat pumunta para matuklasan ng totoo? Mag-comment kayo. Tara, buksan na natin ito. Ay grabe, ang creepy talaga nito. Parang totoong nakakatakot na stalker na first aid kit. Hindi ko alam, baka ito yung kailangan inumin para gumaling sa radiation. Anong tingin mo? Sige, inumin mo na. Pamilyar ang amoy. Sige na, lumingon ka. Oo, siguro nakakatulong ito laban sa radyasyon. Pakinggan mo, ano itong nandito? Anong ginagawa mo? Ang bako mo. Gamot to laban sa radyasyon. Wala kang alam, tingnan mo. Yan, may likido dito, parang kakaibang kulay. Kita mo ba? Parang kakaiba ito, baka yung first aid kit na to ay radioactive na rin. Sige na, bahala na, Tara. Subukan pa ulit.
Bahala na yung radiation mo. Oo, ayan, parang may nararamdaman ako. Oh, mabigat. Parang mga parte na naman ng reactor o kung ano man yan. Hindi, pakinggan mo, tingnan mo. Bakal na kahon. Maliit lang, bakal na kahon. Parang katulad nung nakita nating sa drone, di ba? May nakasulat dito, sandali lang. Ano? Proyekto 458. Lumilipad na bukangka. Naririnig mo ba? Sinabi ko na sa'yo, may connection to. Tara sa Pampang, buksan natin to. Doon natin tingnan. Oo, hinanap ko to buong araw. At totoo, lahat yun. Tara na, dali sa Pampang. Dali. Oo, ang sarap talaga makatapak sa matigas na lupa. Sige, kailangan na nating ilabas lahat ng nahanap natin at pinaka-importante, ang kahon. Tara na, buksan natin. Mukhang gusto nilang itapon ng kahon. Maraming kalawang at sira dito. Oh, pero tingnan mo, sira ng kandado dito. Siguro dahil sa tagal, kalawang o kung ano paman. Pero kailangan pa rin nating buksan ito. Ay, grabe. Kaset na walang label. May nabura dito. Pero sa ganitong mga kaset noong panahon ng Soviet, kung ano-anong materyales ang nire-record, pwedeng may datos dito. Pwedeng mga video recording ang nakatala. Kung paano ginawa ang tinapay na ito. Kung paano ginawa ang jet fuel at saan pa tayo dapat maghanap. At ito, tingnan mo, ito ay voice recorder. Mas moderna ito. Hindi ito mula sa panahon ng Soviet. Gusto nilang itago ang mga ito ng magkakasama at sirain ng sabay. Hindi pa ako nakakakita ng voice recorder na ganito. Maaring ito ay matibay at matatag laban sa radyasyon. Nakatatandang siyentipikong kawani ng lihim na departamento, Kobalyenko. Mga resulta para sa proyektong 485. Narinig mo ba? Mga resulta para sa proyektong 485. Ito, mukhang lumilipad na buhangka ito. Sinasabi ng record ang totoong nangyari. Pakinggan pa natin. Dahil sa mataas na radyasyon, ililipat ang proyektong 485 sa ibang mas protektadong estasyong pangagham. Koordinata 51-30. Narinig mo ba? May sinabi sila tungkol sa mataas na antas ng radyasyon sa paligid. At mga koordinada. At mga koordinada mga kaibigan, kaya may palatandaan tayo kung saan tayo susunod na pupunta gamit ang mga koordinadang narinig natin dito. Maaari nating matunton ang susunod na lugar ng eksperimento at baka doon natin makita ang mga labi ng lumilipad na buhangka o malaman kung nasaan talaga ito. O baka sa susunod na video, patutugtugin natin ang tape na ito para malaman kung ano ang itsura nito at saan ito nakaimbak. Baka nandyan pa rin siya sa paligid. At baka mahanap natin ang totoong lumilipad na loaf van. O baka rin, may mas marami pang lihim tungkol sa radyasyon at mismong lugar nitong exclusion zone. Kung gusto nyo ng kasunod, I-like lang ang video. Sa 10,000 likes, lalabas agad ang next na bahagi. Ako, si Vyacheslav Ismailov. o kaya via, nagsisimula pa lang ang pakikipagsapalaran. Tara na.